fault finder class, ang ilang hindi ang obrahon is i-locate nyo lang kung diin ang may mga nearest fault sa inyong location. Ngayon, si hazard hunter is general na hazard. So pwede siya earthquake, pwede siya volcano, pwede siya flood, okay, pwede siya liquefaction dun sa soil. For example, makita ko sa CMR. Hi, St. Joseph Building. Uy, malusot ang camera. Kamu no? Dali, ano siya sa iyo? I-double tap ko ni, makita siya, i-calculate ang hazard assessment. So, comprehensive result siya class. Same as so, ang nearest na active fault as per seismic hazard assessment is 35 kilometers north of the West Negros Fault. So meaning, ang nearest na active fault is ang West Negros Fault. Diin na si West Negros Fault. Pwede siyang STI. Okay. Kaya siya sa radius, ang color blue na line. Si West Negros Fault. Okay, ang distance sa nearest volcano. Tapos, ari mismo pa sa fault. Kapit sa La Castellana High School. Ang fault line mismo. Hindi ko magminog siya ang source. Sa La Castellana. Sino ka po ulit nila sa La Castellana? Kung magminog kami sa Negros, nila ang first na source. Tapos ma-dissipate na siya. Hindi. Same ang Japon, ang imong source type, pero matter siya kung anong kalayo or anong kakalapit. Meaning, mas layo ka, mas gamay lang imong ma-feel na effects ng ground motion, mas lapit ka, mas usok. Okay? May namin, plus may hazard hunter, may gaali ka sa nearest volcano. Okay? Tapos may amas ang meteorological, so possible na mga flood. So low susceptibility, so less than 0.5 meters. So kung magbaha ang hindi, safe yung R. So safe itong mga gamay, 0.5 meters na, so dili lang stand. Ang wind is highest na recorded is 117 kph. Gaan niya sa mga nearest na evacuation center. So nearest public elementary school is ang Don Crispino Campus. Nearest public secondary high school, si City High. Nearest government health center, ang sa barangay terminal 14, and so on. Okay, so mas comprehensive class kung si hazard hunter. Si fault finder, ang pula ni, ang may mga major faults. Mas dalang po, meaning ang highest recorded na mga earthquake is dalang po yun. So sa San Carlos, class may dako ng fault. So nung fault sa San Carlos, si Dia. Dako nila fault. May lang mo lang ito. Major fault, major fault. Kaya tayo tabi sa Carlos. Depende. Kaya kung anong nearest fault niya makala siya. Oo, ay mong gulo tayo na ma-istar sa lugar na gulo tayo. It doesn't mean So that is called the San Carlos residentially. So far, ang ground shaking, ang pwede mo ma-count ikaw buyer ka, kung may makita ka, possibility, bakal yung nag-function is comprehensive sa people. makapag-mensa, ito pa yun, may lead. Pero, dakit na lang niya sa East Negros Fault System or ang San Carlos. Ang nagaling ang engineer, kaya pala Question is, prevent. paano na siya maklasify ang atom na fault kung ang atom na seismic source? So, hindi class pasulod ang atom na seismic source type. Okay, based on your nearest fault, anong largest recorded magnitude yung produce ng inang fault? Okay lang na itong gatindog ka sa dalawang sang fault, pero gagmay lang ang dili na magnitude ang na-record nila. Okay, for example, we have here 3 categories ng source type natin. Okay, we have this table, seismic source type. So we have seismic source type A. So this is faults that are capable of producing large magnitude events and have a high rate of seismic activity. So magmag siya ng seismic source type A, ang ato na range, isang largest recorded magnitude is between 7 and 8.4. Ang B is between 6.5 and 7, ang C is less than 6.5.
For example, kanina, UNOR. Okay, ano tayo pa kalasang fault din natin na nakitaan? West Negros Fault. So as per records, okay, these are the records from tables sa ilang na NH865. So si West Negros Fault is a type of reverse fault. Tapos ang iyang na maximum credible magnitude na recorded is magnitude 6.9. So kung 6.9 siya, anong atong na seismic source type for UNOR ng mga buildings? That is seismic source type B. Okay sir, di ito sir masulod ang amon na distance from the nearest fault. Amon siyang next na doon, which is the site seismic hazard characteristic. So we will have seismic zone or near source factor in general. The closer you are to your seismic source, okay, may arak sa mga factor of safety i-consider for the amount of base shear nimo. So mas layo ka, banlaban, you will retain the amount of base shear also. So we will have table 208-5 to 208-6. So this is our near source factor NA and near source factor NB. Okay, try to observe anong values ang ato ng mga near source factors. Diba, for seismic source type A, tapos ang imo nga distance from your seismic source is less than 2 kilometers, you need to increase 50%. Whatever the value man ang imo nga kaluwaon. Pero, try to compare ang seismic source type C. Diba, si source type C is less than 6.5 magnitude, diba? So, bisan na tungtong na datis mo sa fault na produce less than 6.5, okay lang na, hindi mo siya mag-magnify. Siyempre, source type A natin isang mga kusog na faults or mga major faults, especially ang San Carlos fault, major fault na siya. So, ang largest recorded IMEX na San Carlos is Lapaw na siya, nag-igo siya mismo sa seismic source type A. So, kung greater than 10 kilometers ka, so ang imo yung near source factor is wala ka siya pinamagnify as is that. So, mas lapit ka, less than 5 kilometers or 3 kilometers, so you need to increase the amount of base shear. Likewise, for our near source factor NB, same also. Okay, ito lang si near source factor as well as seismic source type C, kaya wala kami na-magnify. Kaya kung below 6.5 ang ibang magnitude, hindi siya consider as major na ground motion as mentioned sa first slide na ito kanina. Di ba, Balta? We will decide our earthquake load based on the major na mga ground motion. May mga notes na rin, please read na lang, pinili naman sa inyo. May mga special provision sa that. Okay. And next, we will also have our seismic response coefficient or C. So ang ating seismic response coefficient will be based on two categories. First is ang ating soil profile type. Gamatter siya kay the way mag-dissipate class. For example, ang ni Negros. Negros mo na. Tapos, aking fault natin sa La Castellana. Tapos, aking location natin, Bacolod. Okay? Let's say, nandinok sa daling area. Siyempre, ma-dissipate na class. Apakato din. So, the way na class mag-receive ang imong nga soil, siyempre, ang imong nga building is resting on the soil. Matabo sina, depende na class sa physical properties ng soil nimo, paano niya i-silo ang energy going to the building. Kung stiff ang imong soil, more likely, pag view niya, view ng building na yun. Kung humok ang imong soil, more likely, pagbato niya sang energy, hindi direct na matransmit sa building ang inang energy. So, the matter class, if ano nga soil ang natungtungan sa imong structure, kung humok siya or tiga nga soil. Una nga, part of the consideration for our seismic coefficient is the soil profile type. Walang tawag lang, kung mas humok ang soil, mas dako ang factor compared sa mas tiga ang soil. Ano ay ang reason behind this? Kung mas humok ang soil, you need larger factor of safety compared to harder na soil. Kasi mga rock na strata. Possible malilipaction. Sir, nalapot nila factor safety sa mga sir because they po ang sir kasi si mas
class, kung mas tig ang imo nga soil, okay, matabo. O let's say, itry nyo knock ang mga hard objects. Then mas dasing mag-vibrate ang bubo or ang di ba? Hindi nga mas gamay kaya compared sa bubo matunan. Kaya matabo. Yes. Pero we are, kung pwede siya paano siya ma-translate into equivalent na lateral force, kaya hindi siya ng mga factor, these are the factors na gamiton ka para i-multiply sa atong na design based shear. Okay, more likely class, kung tig ang imo nga duta, maglabay ang ground motion imo, malusot sa din, hindi siya ma-absorb directly. Kaya kung bumbo kayo mga duta, laban-laban, mas ma-absorb niya ang ground motion compared sa mas tig ang duta. Okay? Kaya kung mag-transmit ang energy sa ground motion nimo, kung aras sa tig ang duta, ilaban-laban, madilit sila sa lusot, pero kung bumbo sa duta, okay, damo siya ma-absorb na energy na mag-produce ground motion. Ito mo, pag-pass through, may term siya kanina na shear wave velocity. Kaya gagamit ng lesser technical terms para hindi ito mo ma-alienize ang mga terms na kisa nga i-try lang siya dito na ginagamit ito nga softer na term. So, kung mag-iyo to ang energy, yan, kasi imagine niya, may sound. Kung mag-dissipate ng energy, kung bumok ay mga duta, more likely, mas ma-absorb niya. Kaya ang iyang shear wave velocity is smaller compared sa mga hard rock. Kung mga hard rock siya, automatic, mapasa niya lang sa piyas na yun. So, kung to, kung tig ang iyong mga duta, less ang iyang vibration compared sa mas bumok na duta. Kaya mas ma-absorb niya directly ang mga ground motion sa bumok na duta. That is one of the factor. Ang pinakasimple explain na kay Dalong siya actually class, hindi ko. Kaya hindi ko tayo, walang studies ang geotechnical, ang mga properties. But for short, the matter ang soil property. Skip mo nga yung basic talaga ako na nagkita. Okay. So we have the one seismic coefficient. Kag-base man siya kung diit na seismic zone. Okay? Kung seismic zone 4, importante itong ato na near source factor. Near source factor A at near source factor B. Pero kung seismic zone 2 naman, okay, wala tayo na-consider ang near source factor na hindi man niya high in seismic activity ang mga zone 2 locations. Okay? Kailan nakapilo ka itong design basis? Importance, soil profile type, seismic zone, seismic source, tapos we now have near source factor at seismic coefficient. Configuration requirements. So each structure ng class shall be designed designated as being structurally regular or irregular. Doon to sa ating Windows. Gina-mention ta na inertia is only applicable to regular building. So how can we say if the building is regular? Every month about regular structures is structures kung wala sa significant physical discontinuity. Actually, hindi siya class din na-discuss siya sa higher din mga subjects such as sa structural management, diba? Sa structural engineering na-discuss ang structural regularities, pero tanda mo overview. Kaya, when we say irregular structures, there is an irregularity sa pag-transmit sa atin ng mga load path, paano siya mag-resist sa mga lateral loads, causing isang behavior sa structure kung during application sa mga lateral forces natin, hindi uniform ang transmission sa mga forces. Okay, for example, may mga specification din, may mga terms siya na soft story, okay, may mga weight mass irregularity, tapos pinari ng din sa horizontal. Don't worry, this is not covered sa theory 1. May mga torsional irregularity. Kaya, masabi na natin, if the building is regular, kung mag-sway siya due to the motion, ang iyang motion is uniform all throughout. Pero kung there is a discontinuity either sa horizontal plane or vertical plane, the way siya mag-translate is may mga irregularities. So for example, if you will have torsional irregularity, versus ang kailangan building is irregular building. Mga permanence. So, matabo ni, kasi yung mga center of mass is not coinciding with the center of rigidity. Kung mag-sway ang building class, mat-twist siya. Okay? Itong video, gusto ko i-makita, kaya hindi ko siya mapakita sa ako mo.
Yan. Ang Tagalog, kung makita ninyo, uy, ito. Lago ka. So, regular building ka, yun na isa lang. Okay, for a regular building, so listen na ang layout ang imong lateral force processing system. Anong kalandaw na sa luwas na namin irregular na building. Ano trabahan? Kahit patayo na to, dinimin mo.